Mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kaluwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, inyong ipinagkaloob na aming sambahin ang inyong ngalan, bunga ng pangangaral ng mga apostol. Tugunin niyo po ang pagdalangin ni na San Simon at San Judas para umunlad lagi ang sambayanan sa pagkakaroon ng mga bagong kaanib na sumasampalataya sa inyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Kayo'y itinayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta, na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. At sa pamamagitan niya, nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na naguulat sa sunod na gabi't araw. Naghanap na sa daigdig ang kanilang mga... Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay, at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman, sa daigdig ay laganap yaong tinig. Ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Naghanap sa mga tinig. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong mga araw na iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Kinaumugahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinawag niyang mga apostol. Si Simon na pinangalan niyang Pedro at si Andres na kanyang kapatid. Sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas at Santiago na anak ni Alfeo, si Simon na makabayan, si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybayang dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipos siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpagaling ng lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Sa ikatlong araw ng ating pilgrimage, ang daming grasya nating natanggap. Ano po? Ngayon ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng 2 unknown apostles. Okay? Sinabay sila sapagkat lagi sa linya ng mga listahan ng mga apostoles, number 10 at saka number 11. At ayon sa history, sila ay pumunta ng Persia at nagpahayag ng mabuting balita at pareho silang naging martir. Mga kapatid, nais kong ibahagi sa inyo ang 3 puntos. Ano po? Una, ang panalangin. Sa Ebanghelyo ni San Lucas, sa mga importanteng bahagi ng buhay ni Jesus, ay pinapakita niya ang pananalangin bago at pagkatapos. Po? Ito ang si Jesus ay nanalangin bago siya pumili ng kanyang mga apostoles. Napakahalaga sa ating buhay ang manalangin pag may mga
gagawin tayong mahalagang desisyon sa buhay sapagkat kailangan natin ng gabay ng Diyos, gabay ng Espiritu para maliwanagan tayo at maging tama yung ating magiging desisyon. Sapagkat ito po yung koneksyon natin sa koneksyon o pakikipag-usap sa Diyos. Sa buhay ni Jesus, makita natin na napakahalaga ang panalangin at makita natin sa dulo ng kanyang buhay ang laman ng kanyang panalangin nung nasa hardin siya ng Gethsemane. At sana yun din ang ating maging panalangin. At ang sabi niya doon, "Take this cup away from me, but not my will, but yours be done." Ano po? Kaya yun sana ating ang panalangin kung ano ang kalooban ng Diyos. Kung ang kalooban ng Diyos ay maging dalaga ka hanggang... Yun po yung kalooban ng Diyos. Ano po ang biging binata, di ba? Okay? So, not my will, but yours be done. Pero pwede natin express yung ating ninanais o ninanais ng ating puso. Pangalawa, itong tulad ng mabanggit ko sa introduction, mga ordinaryong tao sila. May nakalagay doon sa ating bulletin board doon sa St. Mary's, you must be willing, not being worthy, right? No? Okay? Mga ordinaryo sila, pero nung sumunod sila kay Jesus, naging extraordinaryo silang mga tao. Pangatlo, mga kapatid, dito sa Fatima ating nakita ang mensahe ni Maria. Nabasa man natin kung gaano kahalaga ang panalangin. Magdasal para sa kapayapaan ng mundo. Magdasal para sa pagbabago ng mga makasalanan. At ang tatlong bata ay hindi espesyal kundi ordinaryo. Mga kapatid, sa ating buhay, huwag nating kalimutan na magdasal. Kahit tayo mga ordinaryong tao, tulad ng sinabi ni Jason, sa dami ng tao, silang napili magdala ng kay Maria kagabi. Sila ni Tito Johnson. Magiging extraordinary tayo pag ginamit tayo ng Diyos. At magpasalamat tayo sa araw na ito at sa mga araw pang darating sa grasyang ibinigay ng Diyos. Magsitayo po sila. Bilang mga bahagi ng isang gusali na ang pundasyon ay ang mga apostol at mga propeta, ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama ng Habag. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Simbahang Katoliko naway magpatuloy sa paglago sa pamamagitan ng pangangaral at mga halimbawa ng aming mga pinuno sa pananampalataya at mga misyonaryo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway magkaroon ng sigla at sigasig ni San Simon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At inawang tularan ang pagmamalasakit at kababaang loob ni San Judas Tadeo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway pagkalooban ng Panginoon ng kagalingan at bigyang lakas ang mga nawawala ng pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway walang hanggang magtamasa ng kaganapan na mapagligtas ng kapangyarihan ng Diyos na matagal nilang pinananabikan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa amin nawang paglalakbay, masumpangan namin ang diwa ng malalim at matibay na pananampalataya upang maging isang matibay na pundasyon at halimbawa ng pananampalataya sa aming pamilya at komunidad tulad ng mga apostol. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mawain sa aming pananalangin para sa iba, naway makabahagi kami ng apostolikong paglilingkod ng mga tinawag at pinili. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Narito ang aming alay,
handog ng bayan mong mahal. Kapuri-puri ka poon naming mahal, O Diyos ng langit at sangkalupaan, basbasan at linapin buhay naming laan. Tinig namin ay pakinggan. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming nagpaparangal sa walang maliw na kadakilaan ni na Apostol San Simon at San Judas, ay nakikiusap na tanggapin po ninyo ang aming mga alay at akayin po ninyo kami sa pagdiriwang na marapat sa paghahain ito. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na kayo po ay aming pasalamatan. Kayo ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan ng giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa inyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, kayo po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng inyong Espiritu, gawin niyo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Kayo ay kanyang pinasalamatan. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Kayo ay kanyang muling pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming
Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng inyong anak, kaya tiniaalay po namin sa inyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami inyong minarapat o tumayo sa inyong harap para sa inyo ay maglingkod. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin niyo po ang inyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin niyo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Joseph na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan niyo po sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kaawan din po ninyo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa inyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa inyong ikararangal sa pamagitan ninyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa inyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin na kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian. Panginoong Heso Kristo, sinabi niyo po sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban niyo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Pagkaroon ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sa kalibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito po si Yesu Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan. Mapapalad tayong lahat na inanyayahan sa kanyang banal na piging.
Panginoon, di ako karapat dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon ko, ang buhay mong bigay ay minsan lang nagdaraan sa akin. Kaya bilang isang pag-aalay, ang buhay ko'y ihahandog sa iyo. Katulad ko, marami ang tinawag mo upang humayo't maglingkod sa ngalan mo. Tanging hiling at lagi ng dasal, maging mapalad sana'y tanggapin. Maging bukas palad at matutong mabuhay ng banal. Kaya't bilang isang pag-aalay, ang buhay ko'y ihahandog sa iyo. Katulad ko, marami ang tinawag mo upang humayo't maglingkod sa ngalan mo. Tanging hiling at lagi ng dasal, maging mapalad sana'y tanggapin. Tanging pangarap ko, sana'y bigyang daan. Sa landas ko'y hawiin ang buhawi ng gulo. Ang ulap na nagsisilbing dilim sa langit ko. Tunawin at gawing ulan, laan sa buhay kong tigang. Mula sa pagkakasala, ako'y muling ibangon mo. At umasa kang maglilingkod sa'yo. Katulad kong marami ang tinawag mo upang humayo't maglingkod sa ngalan mo. Tanging hiling at lagi ng dasal, maging mapalad sana'y tanggapin.
Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, pagkatanggap namin sa banal na pakikinabang, ipinakikuusap namin ngayon puspos ng Espiritu Santo na pakundangan sa kagalang-galang na pagpapakasakit ng mga apostol San Simon at San Judas, kami naway panatilihin ng mga ginaganap sa buklod ng inyong pag-ibig. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayin. at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. May Amen. pagdiwang na natin ang Eukaristiya, humay tayong dalang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kung itong aming paglalayag, inabot ng pagkabagabag, naway mabanaagan ka, hinirang na tala ng umaga. Maria sa puso ninuman, ika'y tala ng kalangitan. Ningning buhay, walang pagmamaliw. Inang sinta, inang gini